At dahil hindi na sila makalapit sa panatag show na bantay sarado ngayon ng mga Chino, sa ibang bahagi na lang ng dagat pumapalaot ang mga mangingisda na masinlok Zambales. Ang problema, hindi raw sindami ngayon ang mga isda na kanilang nakukuha roon. Nakatutok doon live si Victoria Tulad. Victoria. Mike, kanina ay personal nating nakita ang hirap sa pangingisda na pinagdaraanan ng ating mga kababayan dito sa Masinloc, Zambales. Ito ay matapos umano silang pagbawalan ng mga Chino na pumasok sa Panatag Shoal. Mula sa Masinloc, Zambales, pumalaot kami sa West Philippine Sea. Ang hanap namin, makakita ng payaw o floaters. Ang payaw ay Artificial Fish Sanctuary na proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa mga mangingisda para iwasan ang illegal fishing. Isa raw ito ngayon sa nagtatawid sa mga mangingisda para sa kanilang araw-araw na gastusin. 3 oras din ang ginugol namin sa paghahanap ng mga payaw. Iba't ibang klase ng payaw ang makikita dito sa West Philippine Sea. Halimbawa na nga lamang, yung isa na nasa aking likuran na gawa sa styrofoam. Ayon sa mga mangingisda, sa ilalim ng payaw ay mayroong mga dahon ng nyog na siyang nakakaakit sa mga isda. Malalaman mo kung marami ng isda dahil nagtatatalon sila sa paligid ng payaw. Pero sa mga oras na ito, kahit isang bakas ng mga isda ay wala pa tayong nakikita. Nakilala namin sa gitna ng dagat si Ariel. Alas 9 pa sila ng umaga pumalaot pero wala pa ring huli. Minsan po, katulad ng mga galunggong, nung nakaraan naka 100 kilos ho kami. Tapos nung itong huli, naka sa 20 kilos lang ho kami. Hindi nalalayo ang sitwasyon ng iba pang mangingisdang aming nakita. Kuya, may nahuli na kayo? Wala ba? Ilang oras na kayo? 2? Ganito rin ang reklamo ni Efren na bumabiyahe pa ng 14 hanggang 16 na oras mula sa Masinloc, Zambales patungong Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Simula nang pumasok ang mga Chino sa Bajo de Masinloc noon pang nakaraang taon, kinailangan na nilang maghanap ng ibang mapangingisdaan. Para kami nga magnanakaw sa Kalburot. Gabi ang kuwan mo nga para hindi ka makita. Walang maninigarilyo, walang magsisindi ng puspuro para hindi ka makita. O pag makita kanila may ilaw ang kuwan, iikot ang barko. Maging kami tila pinagtataguan ng mga isda. Masilan ng isda dito, mapili sa pain. Hindi katulad ng malapit ng Escalboro, kahit anong pain mo, talagang dawihin. Pero kailangan daw may maiuwi sila para sa pamilya, kaya madalas ilang araw sila nagtatagal sa dagat. Ang problema, minsan lugi pa sila dahil ginagastusan din ang krudong ginagamit sa motor ng bangka. Maging ang mga mangingisda mula Mariveles Bataan, ramdam ang pagbabawal ng mga Chino na pumasok sila sa Panatag Shoal. Malaking talagang mawala sa amin doon kasi yung Escalboro na yun, makapalang isda rin sa banda na yun. Pag malapit yung Esboray, nakabulo kami, pinapalayo kami. Napalayo. Ano, may baka baril ba sila? Oo, meron na madalang mga baril. Mike, ang mahirap pa ay pagdating ng panahon ng mga bagyo. Ito ay dahil wala na ngang kikitain ang mga mangingisda dahil hindi sila makakapalaot at dahil dito ay kakailanganin pa nilang umutang. Mike? Maraming salamat, Victoria Tulad.